Ito ngang bidyong ito ay nangyari sa isang restaurant ng Mang Inasal, kung saan nga ay nagrereklamo di umano itong babaeng ito dahil nga yung nabigay sa kanyang manok ay hilaw daw at napansin niyang para sa kanya ay may dugo-dugo. Nakareceive nga rin ito ng samut-saring negative backlash galing sa mga netizen dahil hindi nga raw alam ng babae ang kanya kino-complain at halos sagad to the bones na naubos niya yung manok bago pa siya nagreklamo sa nasabing restaurant. Hilaw pa yung chicken na nabigay sa akin. Hindi siya... Pwede na i-wenda na lang po. Ha? I-wenda na lang po. So, kukunin nyo to, iluluto nyo pa. Like, kaya pala hindi siya malansa-lansa siya. Ano po pwede gawin? Kaya pala medyo malansa-lansa siya ate kasi hilaw pa. Di ba po pwede mo ito lang 5 minutes pa? Etong nakamay-kamay ko na. Hindi niya papalitan nyo na lang. Kasi parang fault naman siya ng kitchen eh. Dapat pwede na ako magka-salmonella dito kasi hindi siya... Wait lang po. Mapapansin natin sa video na halos naubos na nga ng babae itong manok na kino-complain niya bago pa niya napansin na hilaw daw di umano itong manok na sinasabi niya. Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino, sanay na sanay tayo at common talaga sa atin ang magreklamo. Lalo na kung may nakikita tayong hindi pangkaraniwan sa isang restaurant o doon sa pagkain na isinerve sa atin. Pero para bigyan po tayo ng malinaw na paliwanag dito sa nangyari dito kay Kabayan, ang nakita po ninyo ay hindi naman talaga siya actual na dugo na masasabi nating hindi naluto doon sa loob ng manok. Yung laman po ng manok ay luto na siya. At ang tawag po rito sa mapulang nakita ni Kabayan sa loob ng manok ay myoglobin. Or ito po yung muscle protein na naka-stored sa loob ng oxygen. So paano sana ang inasal dito ni Kabayan kung ganito po ang pag-iisip nyo kung kayo isang klase ng customer na ayaw nyo talagang may nakikita kayong dugo or kung anumang hindi nyo gusto sa pagkakaluto ng inyong pagkain, mas maganda sana na bago nyo kainin or lantakan yung pagkain na isinerve sa inyo, sana in-slice nyo muna siya at tinignan nyo muna yung kaloob-looban ng manok para nakita nyo kung may dugo-dugo pa ba sa tingin nyo yung sinerve sa inyong manok or sa tingin nyo ay hilaw pa yung manok or kulang pang pagkakaluto. O pwede nyo sabihin sa restaurant na kung pwede bang paki-well done. So ganun sana, hindi yung kung kailan natin ginabgab na, nilawayan na, at saka natin ipopost pa sa social media para makakuha tayo ng simpatya at mabalidate yung ating kino-complain sa isang restaurant, para namang hindi naman tama yung ganitong klaseng pag-uugali. Although marami mag-a-agree na sasabihin nila na fault nga ng restaurant, pero syempre tayo na kumakain, lalo na kung alam nating medyo maselan tayo sa isang pagkain, dapat ay responsible din tayo. Hindi sana nguya lang ng nguya at subo lang ng subo at halos maubos na natin. At nung halos ubos na nga yung manok, tsaka pa lang natin i-complain na palitan. Sana intindihin din natin yung side ng restaurant. Sana maging observant tayo, hindi tayo basta-basta nagko-complain o nagko-comment sa isang bagay na wala naman tayong idea kung ano talaga ang nangyayari. At dito pa nga sa isang video na makikita nyo ay nangyari nga rin ito sa Mang Inasal, kung saan isang lalaki naman ang galit na galit dahil nga hindi niya makuha ang gusto niya, siguro dahil busy yung nasabing restaurant nung mga oras na iyon. Panoorin natin ang inasal nitong si Kabayan. Ayop na yan. Hoy! Walang kanin, bossing! Utang inang hayop na yan. Walang kanin! Ang dami-dami namin ang binabayad ng only rice. Utang inang hayop na yan. Ayaw ni sweet papa naman. Kanina pa kami nangihingi dito. Maubos na yung ulam namin. Tangina nyo, serbisyo nyo bulok. Hindi naman sa pinapanigan natin ang restaurant dahil mabagal silang mag-serve, pero kasi dahil yung pag-uugali nga nitong lalaki sa video ay medyo offensive at nasa public area nga siya at marami nakakarinig ng mga ibang tao na nagmumura siya
dahil nga lamang hindi na-serve yung kanin na hinihingi nito. Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na kung mga ganitong klaseng restaurant yung pinapasok natin, dapat ay magkaroon tayo ng mahabang pasensya dahil alam naman natin na hindi lang naman tayo ang pinagsisilbihan ng restaurant na ito. Dahil nga marami pa rin naman ibang tao, kailangan din pagsilbihan ng mga kanilang crew. So kung may mga kailangan tayo, makiusap tayo sa maayos na paraan, hindi yung kailangan murahin natin yung restaurant or kung yung sino man ang nagsiserve nung oras na iyon. Dahil kung ano nga lumalabas sa ating bibig, ayan ay reflection ng ating pagkatao. Kaya naman, mga kababayan, watch your manners. Huwag tayong basta-basta mag-iiskandalo sa isang bagay na hindi naman dapat. At kung nagustuhan nyo ang videong ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kitang mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.